Hello everyone! Ngayon ay may bago tayong aralin sa mathematics at ito ang ordinal numbers. Okay, nais ko kayong tanungin ano ang una ninyong ginagawa pagkagising ninyo sa umaga? At ano pa ang ibang kasunod ninyong gawin pagkatapos nito? Halimbawa ako, pagkagising ko sa umaga, magdarasal ako, magpapasalamat na may panibagong umagang ipinagkaloob sa akin. Pagkatapos, diretso na ako sa kusina para lutuin at ipaghanda ang aking mga anak. Pagkatapos nito, maliligo, magbibihis at ang huli ay kakain. O yun ang huling ginagawa ko bago pumasok sa paaralan. So kayo, maaaring iba ang una niyong ginagawa o pagkakasunod-sunod ng inyong ginagawa. Bukod sa bahay, ano naman ang una natin o ninyong ginagawa pagka naandun na kayo sa loob ng inyong silid-aralan? So, sa klase namin, ang una namin ginagawa, syempre, nagpo-flag ceremony kami sa loob ng classroom. Yun, pagkatapos nun, checking of attendance, sino ang absent, sino ang pumasok, at mag-uumpisa na kami ng lesson. After ng ilang lesson, recess, tapos turo ulit at ang huli, yan, maglilinis ng classroom. So, yun yung pagkakasunod-sunod naman ng mga gawain sa loob ng classroom. So, bakit ko tinatanong 'to? Dahil may tawag tayo sa pagtukoy ng pagkakasunod-sunod ng mga ginagawa natin o kaya ng iba pang bagay at ito ay tinatawag nating ordinal numbers. So, kung inyong natatandaan, madalas yung ginagamit ang salitang first, second, third, fourth, ayan, and so on. So ito ang tinatawag nating ordinal numbers at ito ang ating tatalakayin ngayong araw. Tingnan ninyo ang nasa larawan. Mayroon ditong 10 magkakaibigan. Narito si Ben, si Sam, Ken, Dan, Rose, Rina, Ronnie, Anna, Ann, at Tom. So sila ang 10 magkakaibigan. Sa tingin ninyo, sino kaya sa kanila ang first? 'Pag sinabi nating first, ito yung una. Sino ang natandaan niyo na nasa una? Sige nga, alalahanin niyo nga. Kung ang sagot niyo ay si Ben, tama kayo. Si Ben ang first o una. Ngayon naman, sino kaya ang second at third sa ating hanay ng mga magkakaibigan? Natandaan niyo ba ang pangalan nila? Kung ang sagot niyo ay si Sam at Ken, tama kayo. So dito, si Sam, yan. Si Sam ang second at si Ken naman ang third. Kanina, sabi natin si Ben ang first at ngayon naman si Sam naman ang second at ang third ay si Ken. Sino naman ang ikaapat o fourth at sino ang ikalima o fifth? Natandaan niyo ba ulit? Yan, tingnan natin ang ating mga magkakaibigan. Umpisahan natin kay Ben. Si Ben kanina, sinabi natin na siya ang first, si Sam ang second, third ay si Ken, at ang fourth ay si tama, si Dan ang fourth. Sino naman ang fifth? Tama kayo, si Rose naman ang pang-fifth. First, second, third, fourth, fifth.
Sino naman ang ika-6 o 6 at ang ika-7 o 7? Alamin natin. Si Ben ang first, si Sam ang second, Ken ay third, Dan ay fourth, Rose ay fifth, at ang ating sixth ay si Rina. Sino naman ang seventh? Kung sixth si Rina, syempre ang kasunod niya ang seventh at ito si Ronnie. First, second, third, fourth, fifth, sixth, seventh. Sino naman ang ikawalo o 8? At sino ang ikasyam o 9th? Umpisahan ulit natin dito. First, second, third, fourth, fifth, sixth, seventh, at ang 8th natin ay si Ana. At syempre, ang pang-9th, ang kasunod ni Ana na si Ann. Sino naman ang ika-10 o ang pinakahuli? Siya ang ating ika-10th. Syempre, siya yung huli na, 'di ba? So may 10 bata dito. So ito pwede nyo nang hindi umpisahan ang pagtukoy sa unahan. Kasi kung may 10 bata lang tayo at ang tinutukoy ay yung ika-10, syempre si Tom na yon. Pero kung hindi kayo sigurado sa bilang ng bata, maaaring muli kayo mag-umpisa dito sa unahan. First, second, third, fourth, fifth, sixth, seventh, eighth, ninth, 10th. At si Tom ang pinakahuli o ang ika-10th. Simula sa kaliwa, dito tayo nag-uumpisa sa kaliwa, papunta sa kanan, ay ibinibigay natin ang posisyon ng inyong mga klase o kaya mga gamit o kaya yung mga ginawa natin kanina pagtukoy sa tao gamit ang mga salitang first, second, third, fourth, fifth, sixth, seventh, eighth, ninth, at 10th. At ito ang tinatawag nating ordinal numbers. Okay? So, ang ordinal numbers ay iba sa bilang na 1, 2, 3, 4, 5. Kasi ang ordinal numbers, ito ay pagkakasunod-sunod. So, hindi sila pwedeng mabaliktad. Ngayon, inyo muling basahin ang mga simbolo ng ordinal numbers. Mayroon tayo first, second, third, fourth, fifth, sixth, seventh, eighth, ninth, at 10th. So, nag-umpisa tayo sa first. Ito ang pinakauna at nagtapos tayo sa 10th. Kung mapapansin ninyo, ang mga bilang na ito ay nakasulat sa number. Ang tawag dito ay symbol. Kapag naman ang isinulat nyo, halimbawa, dito sa fifth, ang sinulat nyo ay F, I, F, TH, ito yun naman yung kanyang spelling. Okay? Pagka etong number at kasama yung huling dalawang letter sa unahan ng spelling, ito yung symbol ng ordinal numbers. So, suriin nyo kung anong pagkakaiba ng cardinal number sa ordinal number. Kapag sinabi nating cardinal numbers, ito yung pagbibilang natin, no? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Pag sinabi naman nating ordinal number, ito yung pagkakasunod-sunod. Hindi natin to tatawaging 1. Ito ay first. Hindi ito 2, kundi second. Hindi ito 3, kundi third. Hindi ito 4, kundi fourth. Hindi din ito 5, kundi fifth. Hindi ito 6, kundi sixth. Hindi ito 7, kundi seventh. Hindi ito 8, kundi eighth. Hindi ito 9, kundi ninth. At hindi naman ito 10, kundi 10th. Kung mapapansin nyo, ang cardinal number, wala siyang letter na kasama.
Pero ang ordinal number mayroon. So, ang letter na kasama ng ordinal number ay ang unang dalawang letter sa hulihan ng kanilang spelling. No? Para hindi nyo malimutan, tandaan nyo to. Pag 1, ST. Pag 2, ND. Pag 3, RD. Pag 4 hanggang 10, TH. O, kung mapapansin nyo, puro TH itong nasa hulihan ng 4th hanggang 10th. Ang nababago lang o ang naiiba lang ay ang 1st hanggang 3rd. So, ngayon, ulitin yung basahin ng ordinal numbers. 1st, 2nd, 3rd, 4th, 5th, 6th, 7th, 8th, 9th, 10th. Ito naman ang cardinal numbers. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10th. So, dito, ang pagkakaiba nila sa ordinal numbers, may mga letters. Hindi nyo pwedeng isulat ng ST lang. Dapat kasama yung number at ST. Kapag pinasulat sa inyo ang simbolo ng ordinal number, hindi pwedeng ST lang. Okay? Dapat kasama ang letter. Hindi pwede din namang 1 lang. Kasi kung hindi kasama yung letter, magiging cardinal numbers yun. Okay? So, ngayon para matandaan ninyo, sabihin nyo nga dito, 1 ST first, 2 ND second, 3 RD third, at simula 4th hanggang 10th ay TH. So, bigkasin na rin natin. 4 TH fourth, 5 TH fifth, 6 TH sixth, 7 TH seventh, 8 TH eighth, 9 TH ninth, at ang 10 TH ay 10th. Gumagamit tayo ng ordinal number upang maipakita ang pagkakasunod-sunod ng mga bagay sa hanay at posisyon o kinalalagyan. No? Inaalam natin dito sinong una, pangalawa, pangatlo. Yun. Sinasabi natin o inaalam natin ang pagkakasunod-sunod. Samantala, ang cardinal number naman, gumagamit ng cardinal number upang ipakita kung ilan ang bilang. O, halimbawa, di ba, nagtanong kayo, ilan ang pisara natin sa silid-aralan? O usually, dalawa yan. So, sasabihin nyo, dalawa. Okay? So, yun ay pagbilang. Kapag naman tinanong nyo, ilan ang TV sa ating silid-aralan? Siyempre, kadalasan isa lang, diba? So, sasabihin nyo 1. Ilan ang pinto sa ating silid-aralan? O kung may 3 kayong pinto, sasabihin nyo ay 3 o 3. So, ang cardinal number, inaalam lang niya o pinapakita niya yung bilang. Pero pag ordinal number, pinapakita ang pagkakasunod-sunod. Okay. So, ayan. Kanina sinabi ko na yung mga spelling ng mga symbol, ito yung mga symbol, yung mga letters ng mga symbol na ito ay nanggaling dun sa letters ng kanilang spelling. Yung unang dalawang letter sa hulihan, ang idinadagdag natin dun sa number para maging ordinal number ito. Tingnan nyo din itong 9th. O, yan. Kung natatandaan nyo ang spelling ng 9 nung kayo ay kinder, tatanggalin natin yung letter E. Okay? Tatanggalin natin ang E. Tapos, idadagdag natin ang TH. Sa 8 naman, dahil ito ay meron ng letter T sa hulihan, idadagdag na lang natin ang H. Okay? So, yan. Ganito lang. Ang naiba lang din dito ang spelling, itong FIP. Kasi hindi siya 5. F-I-F. Pero the rest, ayan, yun din ang spelling. Maliban din dito sa first, second, at third. Kailan ba ginagamit ang ordinal number? Sa date. Halimbawa, September 27. O sasabihin, 27th of September. Lalagyan natin ng TH doon. Kaya 21st. O, lalagyan ng ST doon sa 21st.
Okay? Of the month. Okay, ginagamit din natin 'to sa ranking. Of siya yung first honors, second honors, third honors. Okay? Yan. So, ginagamit din natin minsan kapag kung sino yung halimbawa, sino yung nauna sa classroom? Uy, ako ang first, second siya. Yan. Ginagamit din natin to sa floor. First floor, second floor, third floor, fifth floor, fourth floor, fifth floor. Hindi kayo pwedeng magligtang syempre sa bawat floor. Next, order of things. Halimbawa, pinalabas kayo ng gamit. Tapos inihanay nyo yung mga gamit. So, pwede niyong sabihin o itanong ano ang nauna sa mga gamit. Alin ang first? Sunod, alin ang second? Okay? So, may mga flaglets na kung ipapakita, obserbahan nyo ito at sagutin ang mga tanong. Yan. O, tingnan muna natin yung flaglets natin. So, meron tayong blue, yellow, red. Blue, yellow, red. Blue, yellow, red, blue. So, ito. Aalamin natin ang posisyon ng bawat kulay na flaglets. So, ang red ay third. Ano naman ang posisyon ng isa pang red? So, ito ay first, second, third, fourth, fifth, sixth. Ano ang posisyon ng ikatlo o huling red? So, first, second, third, fourth, fifth, sixth, seventh, eighth, ninth. So, ninth ang posisyon ng huling flaglets na red. So, ang mga posisyon ng red dito ay third, sixth, at ninth. Ano naman ang posisyon ng yellow? First, second, third, fourth, fifth, sixth, seventh, eighth. So, ito naman ang posisyon ng mga flaglets na yellow. Ano namang posisyon makikita ang blue flag? Yan. Dito tayo. Ano nga ito? Siyempre, pag nasa unahan, automatic yun ay first. Second, third, ano ito? Fourth. Fifth, sixth, ano to? Seventh. Eighth, ninth, tenth. So, ang posisyon ng mga kulay blue ay first, fourth, seventh, at ang 10th. Ngayon, baguhin natin ang posisyon ng mga flaglets natin. Okay? Kung saan ang blue ay nasa second. Nasa second, ang fourth, sixth, at eighth. So, kung nasa second ang blue, saan natin ito ilalagay? Okay, first, second. So, dito natin ilalagay ang unang flaglets. Ang ikalawang flaglets ay nasa fourth. First, second, third, fourth. Dito natin ilalagay. Ang ikatlong flaglets ay ilagay natin sa sixth. First, second, third, fourth, fifth, sixth. At ang huling flaglets daw ay dapat nakalagay sa eighth. First, second, third, fourth, fifth, sixth, seventh, eighth. Yan. So, naayos na natin ang posisyon. So, ngayon, ito na yung magiging bagong posisyon ng kulay blue. Okay, siya ay nasa second, fourth, sixth, at eighth. Ngayon naman, iayos natin ang yellow, kung saan ang unang yellow ay nasa third. So, first, second, third. At ang ikalawa naman ay nasa sixth. So, first, second, third, fourth, fifth, sixth. At ang huling flaglets ay nasa 9. 6th, 7, 8, 9th. Okay, ayan ang ika-9th. Ito na ang magiging bagong posisyon niya.
Ngayon, ayan, ganito ang bagong ayos ang flaglet. So ngayon iayos naman natin kung saan ang yellow ay nasa first at hanggang third. So yung yellow daw nasa first. So dapat nandito yan. First, second, third. Tingnan nga natin. Ayan, mahusay. So, dito ang bagong posisyon ng yellow. At ang sabi naman dito, ilagay daw natin ang red sa 8th hanggang 9th. So, first, second, third, fourth, fifth, sixth, seventh, eighth, ninth, 10th. So, eto ang 8th, ninth, 10th. So, puntahan muna natin ang unahan. Etong 8th. So, ilagay natin. Very good. At ang 9th at ang 10th. Yan. Eto na yung magiging bagong posisyon niya. Iayos natin yung blue at mapupunta yung blue sa gitna. Mapupunta ito sa third, sa fourth, fifth, sixth, at seventh. So, paglalahat, paano natin mailalarawan ang posisyon ng isang bagay o tao sa isang ayos? So, maaari tayong gumamit ng mga ordinal na numero tulad ng first, second, third, hanggang 10th upang ilarawan ang posisyon ng isang bagay. Ngayon, unawain at sagutan ang mga tanong tungkol sa posisyon ng ordinal number na bilang. Okay, tingnan ninyo, meron ditong mga gamit sa paaralan. Gunting, lapis, pambura, pandikit, stapler, bag. What's this? Eraser, crayons, ruler, and ballpen. So, alin sa larawan ang nasa posisyon ng 6 o 6th? Okay, alamin natin. First, second, third, fourth, fifth. Okay, ito ang pang 6. So, letter. Okay, yun na ang magbasa. Next, alin ang pang-apat o fourth? Mula sa kaliwa. O, first, second, third. Ito ang fourth. Ito ba ay A, pantasa, B, ballpen, C, pandikit. Kasunod, alin ang panglimang larawan o fifth? First, second, third, fourth, fifth. O, ano yon? A, stapler, B, bag, C, pandikit. Fourth, mula sa kaliwa. O, dito pa rin tayo mag-uumpisa. Aling larawan ang ikatlo o third? Ito ba A, gunting, B, stapler, C, pambura. So, first, second, third. At syempre, ito ang pambura. Last, number 5. Mula sa kaliwa, aling larawan ng ikasyam o ninth? So, first, second, third, fourth, fifth, 6, 7, 8, 9. Ano yon? A, Crayola, B, ruler, C, ballpen. Kung ang sagot mo ay ruler, tama ka. Sana'y may natutunan kayo sa ating bagong aralin. Thank you!